Nung araw, kahit tamis ng ating buhay, puno ng saya at ng kulay. Bricks POV. Nakakainis ang babaeng iyon. Siya pa nga ang tinulungan, ito pa ang galit at pagbibintangan pa siya ng kung ano-ano. Buti di ako mapagsamantalang tao. Dahil kung iba ang kasama nitong lalaki sa islang ito, baka ni-rape na ang malditang iyon. Pero hindi naman ako ganoon kasama para pagdamutan ko ito ng pagkain. Kahit sobrang maldita niyon ay naaawa pa rin ako sa babae. Kaso, nakakainit din ang ulang pagbibintang nito. Wala naman akong ginagawang masama. Di ko naman sinadyang mapatingin sa mayayamang dibdib nito na kasing puti ng labanos at ang halos makitaan na ito ng nipples. Siyempre naka-short din ito, kaya hindi ko alam at hindi ko maiwasang hindi tingnan ito. Pero in fairness, kahit mataray ito at palabintang magandang babae, parang familiar pa nga ito sa akin eh. Hindi ko lang maalala kung saan at kailan ko ito nakita. Basta, familiar sa akin ang babae. Paka-artista ito at may shooting bandang Cebu kaya katulad ko'y nakabarko din ito. Pero halatang mayaman ng babaeng iyon, halata sa galaw nito at pananalita. Nang makakuha na ako ng mga prutas at buko para may pangtawid ng uhaw at gutom ay naghanap ako ng panggatong para sa gagawin kong apoy mamaya. Saka gagawa na din ako ng kubo para may masilungan ako. Mahirap matulog kapag walang masilungan. Saka parang uulan ngayon dahil sa makulimlim ang kalangitan. Kaya mabilis akong nakahanap ng mga kakailanganin ko at nagpa siyang bumalik sa dalampasigan. Wala roon ang babae, kaya di na ako nag-aksaya ng oras at panahon. Gumawa nga ako ng kubo para may masilungan ako. Bahala ng babaeng iyon, sobrang arte at napakasungit. Naglagay na ako ng bubong na dahon ng niyog at dahon ng saging na pangbubong ko. At ang ibang dahon ng niyog ay ginawa kong pantakip sa kubo para hindi masyadong malamig. Saka ako gumawa ng higaan na dahon din. Kahit papaano'y may mahigaan ako mamaya. Patapos na akong mag-ayos nang dumating ang babae. Dinedma ko ito pero nagulat ako nung magsalita. I'm sorry. Sorry sa lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Saka thank you sa pagbibigay mo ng pagkain. Wika nito sa mahinang boses. Nilingon ko ito saka tiningnan at kinausap. Wala iyon. Ikaw lang naman itong mahilig mambintang. Saan ko dito? Pasensya ka na ha. Wika pa nito. It's okay. Wika ko na lamang dito. What are you doing? Tanong nito sa akin. Gumagawa ng kubo para sa hihigaan ko mamayang gabi. Baka kasi umulan ngayon at mabasa pa ako. Sagot ko dito. Ganoon ba? Pwede ba akong makisilong? Alanganing wika nito sa akin. Saglit ako natigilan sa sinabi nito saka nagsalita. Gawa na lang kita. Baka kasi sabihan mo na naman ako ng rapist. Kaya gawan. Kailan naman iyon? Paano kung mabasa din ako? Wika nito sa akin. Pero baka isipin mo na pinagsasamantalahan kita. Ayokong maisip mo yun. Sad ko pa. Sorry na. Pasensya ka na talaga dahil iniisip ko iyon sa'yo. Promise, hindi ko iisipin iyon. Sad pa ng babae. Ikaw ang bahala. Wika ko na lamang dito. May maitutulong ba ako? Tanong nito sa akin. Nako, wag na. Dagdagan ko na lamang ito ng higaan para may mahigaan ka din. Sandali lang ha. Sad ko dito. Saka ako nagmamadaling kumuha ng pandagdag na dahon ng niyog kahit pa masakit pa ang sugat ko. Pinilit ko na lamang na umakyat sa puno dahil no choice ako. Nang makakuha na ako ay mabilis kong nilagay ito sa loob ng kubo para may mahihigaan ng babae. Mandilim na nang matapos ako. Parang uulan na nga yata kaya inalo ko na ang babae na pumasok sa loob ng kubo na iyon. Pasok ka na, baka lamigin ka. Parang uulan na yata eh. Halika, may pagkain ako dito. Sabay na tayo. Wika ko pa. Sige, salamat. Saad naman ito saka ito pumasok sa loob at naupo. Pasensya ka na sa kubo ko ha. Wala talaga tayong choice dito pero kahit papaano hindi tayo mababasa dito. Kain ka na, may prutas oh. Bukas na lamang ako manghuhuli ng isda para maihaw natin. Saad ko pa. Nako, okay lang. Salamat talaga. Anyway, I'm Hilary Grace Lopez. Ikaw, anong pangalan mo? Tanong ng babae sa akin. I'm Bricks Montojo. Saad ko dito. Ngayon ko lang naalala na nakita ko na talaga ang babae sa mga news at magazine. Isang mayamang pamilya ang kinabibilangan ng babae. Hilary, di ba mayaman kayo? Bakit ka nagbarko? Pupunta ka ba ng Cebu?
Tanong ko dito. Dahil gusto kong mag-explore. Saka oo, pupunta talaga ako ng Cebu sana. Kasi ngayon ang binyag ng anak ng friend ko. Ninang ako eh. Saan pa nito? Ganoon ba? Ako kasi may business meeting ako sa Cebu. Ayoko sanang magbarko pero pinilit ako ng daddy ko kaya wala akong nagawa. Saad ko pa. Dumaan ang katahimikan sa aming dalawa ng mga sandaling iyon. Hanggang sa ako na ang bumasag sa katahimikang iyon. Baka gusto mo nang matulog ka na. Mamaya pa ako dahil mas lumalakas pa ang ulan. Saad ko dito. Napansin kong unti-unting lumalakas ang ulan at may kasama pang kidlat. Buti nga at nakakuha siya ng panggatong para may magawa akong apoy bukas. Dahil sa ngayon, basa na ang mga tuyong kahoy ngayon. Sige, salamat ha. Higa na talaga ako, Bricks. Dahil inaantok na ako. Siguro napagod ako sa nangyari kagabi. Wika pa nito. Sure, sleep well. Mamaya matutulog na din ako. Saad ko pa. Nang makita kong humiga na nga ito'y sinilip ko ang dalampasigan. Medyo umalo na ng konti at malakas na din ang hangin at ulan. Buti na lang talaga matibay ang paggawa niya sa bubong. Dahil kung hindi, nilipad na siguro ito ng hangin ngayon. Ilang sandali pa akong nakikiramdam sa paligid habang umuulan ng malakas. Panaka-naka ako ding tinitingnan ng babaeng kasama ko sa loob ng kubo. Payapa na ang tulog nito. Mukhang pagod na pagod. Wala naman akong maibigay na kumot dito dahil maski ako'y wala din noon. Naawa tuloy ako sa babae. Alam kong nilalamig na ito. Mas lumakas pa ang ulan at may kulog at kidlat na rin. Narinig ko na lamang na sumisigaw sa takot si Hilary. Kaya mabilis ko itong nalipitan na tinapik. Hilary, are you okay? Tanong ko dito. Bricks, natatakot ako sa kidlat at kulog. Basag ang boses nitong sagot sa akin. Hilary, pwede ka naman dito sa tabi ko kung gusto mo. Alo ko dito. Sandaling namayani ang katahimikan sa aming dalawa nang pumayag ito. Sige, tabi na lang tayo. Wika nito sa akin. Mabilis naman itong bumangon at humiga sa higaan ko. Ilang sandali pa akong nakaupo lang at nakatingin lang sa babae. Nagdalawang isip pa ako na tumalbi dito. Baka magalit ito. Pero dahil pumayag naman ito ay wala siyang magiging problema dito. Tumabi na nga ako sa babae. Payapa na din itong nakatulog at nakadantay pa ang paa nito sa bewang ko. At humihilik ito. Hindi ko man maaninag ang mukha nito dahil masyadong madilim ay nagkasya na lamang akong titigan nito kahit madilim. Iniisip ko na lamang ang mukha nito. Ilang sandali lang ay nakatulog na din ako sa sobrang pagod ko. Mag-uumaga na siguro nang magising akong humuhupa na pala ang ulan. Tulog pa rin si Hilary sa tabi ko. Nang silipin ko ang labas ay tinatansya kong nasa 4 AM na ngayon. Kaya muli akong nahiga para matulog muli. Napaungol ako nang magising ako kinabukasan. Napatingin pa ako sa katabi ko pero wala na ito roon. Kaya bumangon na lamang ako para lumabas sa maliit na kubo na iyon. Nakita kong nanguhuli ng isda si Brick sa dagat. Medyo makulimlim pa rin ang kalangitan dahil sa lakas ng ulan kagabi. Baka nga may bagyo pa talaga. Kaya siguro masungit ang panahon ngayon. Kagaya noong gabing nalunod ang barkong sinakyan namin. Kumusta na kaya ang ibang pasahero niyon? Buhay pa kaya ang mga tao bukod sa amin? Bulong kong tanong sa sarili ko. Naglakad ako patungo sa lalaki. Napansin kong may nahuli na pala itong isda kaya lumapit pa ako dito. Bricks? Tawag ko dito. Lumingon naman ito sa akin saka nagsalita. Bakit Hilary, gutom ka na ba? Tanong nito sa akin. Mabilis akong umiling dito. Good morning. Wika kong bati dito. Good morning din Hilary. Kung gutom ka na, lulutuin ko na iyan para maihaw na din. Sad pa ng lalaki sa akin. Ngunit iba ang sinagot ko dito. Bricks, paano kaya tayo makakauwi dito? Hinanap din kaya tayo ng mga parents natin? Ang inaalala ko kasi ang mami ko. Alam ko sa mga sandaling ito'y nalulungkot ito at umiiyak. Sad ko dito. Nakita kong tumigil ito sa pagbingwit ng isda saka tumabi sa akin at nagsalita din. Hindi ko alam Hilary dahil wala din akong mami. Namatay ito noong pinanganak ang bunsong kapatid ko. Kaya si daddy na lamang natitirang magulang ko. Wika nito sa akin. Sorry to hear that Bricks. Wika ko pa. It's fine, ano ka ba? Saka siguro hinahanap na din tayo ng mga parents natin. Lalo pa at missing tayo. Sana nga lang ay may mapadpad dito na bangka o mangingisda na pwedeng hinga natin ng tulong. Kasi kung wala, hindi natin alam kung anong magiging buhay natin dito. Saan pa nito? Paano pala kung hindi na talaga tayo makakaalis dito, Bricks? Kaya mo bang mabuhay dito? Tanong ko pa. Kung wala akong choice, bakit hindi, Hilary?
Saka maganda naman ang isla na ito. Pero kung may choice ako, gusto ko pa rin makauwi sa pamilya ko dahil alam kong may kapatid pa akong umaasa sa akin. Lalo pa't matanda na din ang daddy ko. Pagkukwento pa nito, ilan ba kayong magkakapatid, Bricks? Tanong ko. Dalawa lang kami magkapatid ni Larry. Babae siya. Saan nito sa akin? Ikaw, ilan kayong magkapatid? Tanong pa nito. Nag-iisa lang akong anak, Bricks. Wika ko dito. I see. Buti di ka nagkakaroon ng boyfriend. Strict ba ang parents mo? He asked me while he stared at me. Nagkaroon naman. Actually, 5 years kami magkasintahan. Pero nagkahiwalay din kami. Mapait akong napailing dito. Bakit naman? Buti pumayag siya na maghiwalay kayo. Muling tanong nito. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niyang pumayag, Bricks, because he cheated on me. Can you imagine kung ano ang gagawin mo kapag nakita mong pinagtaksilan ka ng taong akala mo'y makakasama mo na habang buhay? Dahil syempre matagal na kami. They had sex sa mismong condo unit nito at sa mismong ika-5 anibersaryo ng pagiging magkasintahan namin. Nag-effort pa akong surprisahin ito para sa anniversary namin. Pero ako pa lang masusurpresa sa nakita ko noon. Halos mawalan ako ng ulirat nang masaksihan ko iyon. Pakiramdam ko, parang hiniwa ng patalim ang puso ko ng mga sandaling iyon. Hindi ko akalain na kaya niya palang kalimutan ang ilang taon naming magkasintahan dahil sa isang babaeng kakakilala niya pa lang. Kaya isa lang ang masasabi ko, nagkamali ako dahil naniwala ako sa kanya. Mahabang kwento ko dito. Sobra naman palang lalaking iyon. Hindi ba siya nagtangkang ayusin man lang ang relasyon ninyo at humingi ng tawad sa'yo? Tanong nito. Actually, nagtangka siya. Oo, kinausap ko pa rin siya. Pero iyon na ang huli kong pakikipag-usap dito. Tuluyan ko nang tinapos ang 5 taon naming magkasintahan. Saad ko dito. Buti naman natauhan ka at hiniwalayan mo na siya. Saad pa nito. Yes, hindi ako tanga, Bricks. Pinatawad ko naman siya. Pero ang makikipagbalikan sa kanya, hindi na mangyayari yon. Dahil minsan niya itong sinira. Mahirap nang ibalik ang tiwala mo sa isang tao kapag nasira mo na ito. Sad ko pa. Alam mo, tama ka. Mahirap na ngang ibalik sa dati ang nasira mong ng tiwala sa isang tao. Wika nito sa akin. How about you, Bricks? May girlfriend ka ba? Tanong ko dito. Honestly, wala. May naging girlfriend din naman ako pero that was 2 years ago. Di na ako nagkaroon pa uli dahil busy na din ako. Isa sa rason ng paghihiwalay namin ng ex ko ay ang oras ko. Palagi kasi akong out of town o di kaya'y travel abroad. Dahil sa kumpanyang hinahawakan ko, di ko naman sila masisisi dahil may pagkukulang naman ako. Siguro'y hindi lang talaga nila ako naiintindihan. Saad pa nito, hindi naman pala malawak ang isip at presensya ng girlfriend mo, Bricks. Dahil sa oras lang naghiwalay pa kayo. Siguro nga'y baka mas may nakatadhana para sa'yo. Wika ko dito. Sana nga. Siyempre, 30 years old na ako. Hindi naman sa nagmamadali ako pero sana dumating na siya. Wika pa nito. Really? 28 years old pa lang kasi ako. Patanda ka pala sa akin ng 2 taon. Ako naman gusto ko munang mag-focus sa paghawak ng ibang negosyo namin. Lalo pa't nag-iisang anak pa ako. Kaya mas gusto ko munang i-focus ang lahat bago ko isipin iyon. Sad ko pa. Well, that's good. Sana hindi lang hanggang dito ang pagiging magkaibigan natin. Sana kahit nasa Maynila na tayo ay may kanya-kanya na tayong buhay. Sana di magbago ang pakikitungo mo sa akin. Ngiting saad nito. Oo naman ano, saka hindi kita makakalimutan dahil sa kabaitan mo sa akin. Kahit nga ilang beses na kitang inaway at inarayan, lalo na ang pagbibintang ko sa'yo, naging mabuti ka pa rin sa akin. Kaya thank you talaga ng marami. Wika ko pa dito. Don't mention it. Ano ka ba? Saka tayo-tayo lang naman dito. Alam ko namang kailangan natin ngayon ang isa't isa. Saad pa nito sa akin. Thank you talaga ng marami. Muling saad ko dito. Wala iyon. So ano, gutom ka na ba? Para makapagluto na tayo. Iihaw natin iyan lahat para may tanghalian at hapunan na tayo. Saka gusto ko pang pumunta roon. Wika nito sa akin, saka nito tinura ang unahan ng isla. Bakit? Anong gagawin mo doon, Bricks? Tanong ko dito. Susubukan kong maghanap ng tubig dito. Baka may balon nitong isla na ito o di kaya may matao. At makahingi tayo ng tulong. Saan nito sa akin? Gusto kong sumama, Bricks, pwede ba? Wika ko dito. Dito ka na lang dahil baka may mabangis na hayop doon, maiwan ka pa. Kaya dito ka na lang ha. Babalik ako kaagad.
pangako. Wika nito sa akin. Sige, sabi mo eh. Saad ko na lamang. Nang maihaw na nga ang mga isda ay kumain na kami. Saka ito nagpaalam na mauna na para puntahan ang dako pa roon. Hahanap daw kasi ito ng tubig o tulong dahil baka may ibang taong tutulong sa kanila. Sana lang talaga ay may makatulong sa amin dito o may ibang tao para makahingi kami ng tulong at makauwi na rin. Dumaan pa nga ang mga sandali hanggang sa nakatulugan ako na lamang ang paghihintay kay Bricks. Tanghali na pero wala pa rin ito. Kaya naisipan ko na lamang kumain at magpahinga uli. Tinirahan ko na lamang ito ng pagkain. Baka naghanap pa nga ito ng tubig o makakain pa namin sa mga susunod na araw. Ano kaya ang susunod na mangyayari? Abangan po natin sa susunod na kabanata. Thank you and God bless.